Today's video, pag-usapan natin kung paano ang tamang pag-construct ng Poso Negro o septic tank. So last time, nag-upload ako ng video about septic tank na bawal itap ang liquid effluent o yung katas na galing septic tank sa drainage system natin as per our revised plumbing code. Pero the problem is, dito sa atin sa Pilipinas, bilang lang ang mga area na may wastewater treatment. Kung meron man, may bayad. As a concerned citizen and a licensed master plumber of the Philippines, ituturo ko sa inyo ang tamang design ng septic tank na kahit walang wastewater na malapit sa inyong lugar ay maiwasan natin na mag-tap ng outlet ng septic tank sa ating drainage system. Sa pagbuo ng septic tank, dapat at least 2 chamber, digestive chamber o yung inlet compartment at yung leaching chamber natin or yung secondary compartment. Pero dahil andito tayo sa Pilipinas, we need to add additional chamber para magkaroon tayo ng terminal point of effluent or pwede rin natin tawaging private wastewater or on-site wastewater. So, bali ganito yung magiging design ng ating septic tank. Dito sa digestive chamber, dito magaganap yung unang sedimentation o yung paghiwalay ng sludge, scum at yung clarified liquid o yung katas. Sunod yung leaching chamber kung saan mapupunta yung katas na galing dito sa digestive chamber. At panghuli yung ating on-site wastewater. Dito naman magaganap yung filtration process. So, i-filter ngayon ni wastewater, yung liquid waste, bago ito bumaba sa ilalim ng lupa. So, take note, yung flooring ng ating digestive chamber at leaching dapat buhos. Samantala yung ating on-site wastewater, dapat ito ay gravel and sand. But the question is, gaano kalaki, ano dapat ang lalim, ilang galon or ilang cubic meter ang capacity dapat ng isang septic tank. So, dyan papasok yung ating plumbing code. Don't worry, adjustable naman ang sukat nito. Depende sa capacity at available area kung saan nyo ito itatayo. As long as masunod natin yung mga minimum requirements. Okay, kung meron kayong revised plumbing code, check nyo yung page 181 hanggang 182, Annex B. Makikita nyo din yung mga dapat sundin kung paano mag-construct ng isang septic tank. Pati yung sukat, makikita nyo rin doon. So, para mas maintindihan natin, gawa natin ito ng drawing. So, dito sa Pilipinas, karaniwang ginagamit natin na materyales sa pagbuo ng isang septic tank ay CHB o di kaya naman RC wall, gaya nitong ginawa namin. Ang lapad ng digestive chamber natin ay hindi dapat bababa sa 0.9 meters. At yung haba naman ay hindi dapat bababa sa 1.5 meters. So take note, inside dimension yan. Para sa secondary compartment or leaching chamber, yung haba naman nito kapag ang total capacity ng septic tank ay mas mababa sa 6 cubic, wala itong minimum na sukat. Pero para maging accessible yung ating leaching chamber, nag-set ako ng minimum na 0.9 meters. Pero kapag ang total capacity naman ng septic tank ay mas mataas sa 6 cubic meter, ang magiging minimum na haba ng ating leaching chamber ay 1.5 meters. Yung liquid depth naman natin ay hindi dapat bababa sa 0.6 meter at hindi rin dapat mas malalim sa 1.8 meters. So question, bakit hindi pwedeng mas malalim sa 6 meters or 1.8 meters yung ating septic tank? Kapag mas malalim kasi sa 1.8 meters, mahihirapan na mabuhay ang mga bakterya na kailangan upang ma-decompose ang mga waste sa ating septic tank. Ang mga bakteryang ito ay tinatawag na aerobic at non-aerobic bacteria. May nabasa nga akong isang article na to increase bacteria inside the septic tank, pwede tayo mag-flush ng 1/4 ounce ng yeast monthly sa ating mga toilet bowl para ma-maintain yung mga bakterya na kumakain o tumutunaw sa mga dumi na napupunta sa ating septic tank. Itong airspace naman sa pagitan ng liquid depth at ng suspended slab ay may sukat na 228.6 mm. Pero dito sa site, ginagawa na namin na 300 mm or 0.3 meter.
So, para ma-transfer yung clarified liquid o katas na galing sa digestive chamber na nabuo sa pamamagitan ng sedimentation, kinakailangan na yung tubo sa pagitan ng dalawang chamber ay dapat mas mababa ito ng 2 pulgada or 50 millimeters sa inlet pipe. Ganon din yung outlet pipe. Dapat mas mababa rin ito ng 2 pulgada sa pipe na nasa pagitan ng dalawang chamber. Yung volume capacity naman ng septic tank, dapat ang digestive chamber ay hindi bababa sa 2/3 ng total capacity ng tank or not less than 2 cubic meter. At ang leaching chamber naman o yung secondary compartment ay dapat hindi rin ito bababa sa 1/3 ng total capacity ng tank or not less than 1 cubic meter. Yung laki naman ng manhole ay 508 millimeters by 508 millimeters. Ito yung minimum. Pero dito sa amin sa site, pinapagawa kong 600 by 600 millimeters para hindi hirap na ma-access yung loob ng septic tank. At sabi sa code, kapag ang haba ng digestive ay mas mahaba sa 3.7 meters, kailangan mag-provide ng additional na manhole. So, question. So, ano yung magiging sukat naman ng isa pang chamber o yung magiging on-site wastewater natin? So, dito sa code, walang specific na binanggit. Pero ang ginagawa ko, kung ano yung sukat ng leaching chamber natin, ganun din yung magiging sukat ng ating on-site wastewater. So, ito yung ibang detalye na kailangan sundin sa paggawa ng septic tank. So, check nyo na lang itong drawing. Last question for this video. So, paano naman natin malaman ang volume capacity ng isang septic tank kung sapat ba ito sa specific na bilang na nakatira sa isang building? So, for this question, masasagot natin ito sa part 2 nitong ating topic about septic tank. Okay, so yun lang and I hope may natutunan kayo sa video na ito.